Suratu Ali Imran, ang angkan ni Imran. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Alif, Lam, Mim. Allah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, ang lagi ng buhay, ang tagapagpanatili ng lahat. Kanyang ibinaba o ipinahayag sa iyo o Muhammad ang aklat, Quran sa katotohanan. Ito ay nagpapatunay sa anumang kasulatang nauna rito at kanyang ibinaba o ipinahayag ang Torah at ang Ebanghelyo. Noong una, bilang patnubay sa tao at kanyang ibinaba o ipinahayag ang pamantayan, katotohanan, iyong mga dininiwala sa mga ayat o kapahayagan ng Allah para sa kanila ay isang matinding parusa at ang Allah ay ganap na makapangyarihan ang may tangan ng pagpaparusa o pagpataw ng ganti. Katotohanan sa Allah, walang nakatagong bagay sa Kanya sa kalupaan at sa kalangitan. Siya ang humubog o nagbigay anyo at hugis sa inyo sa loob ng mga sinapupunan sa paano mang paraang kanyang nais. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagbaba o nagpahayag sa iyo o Muhammad ng aklat, ang Quran, naglalaman ng mga talatang muhkamat. Ang mga ito ay saligan o batayan ng aklat at ang iba ay mutasyabihat at yung ang kanilang mga puso ay lihis sa katotohanan. Kanilang sinusunod ang anumang hindi ganap na maliwanag, naghahanap ng fitna o kamalian at naghahanap ng isang kahulugan na naaayon sa kanila. Subalit walang nakababatid sa tunay na kahulugan nito maliban sa Allah. At yung mga taong taglay ang matibay na kaalaman ay nagsasabing, kami ay naniniwala rito. Ang lahat ng ito ay nagmula sa aming Panginoon at walang sino man ang makatatanggap ng paalala nito maliban sa mga nagtataglay ng pangunawa. Sila yaong nagsasabing, aming Panginoon, huwag mo pong tulutang ang aming mga puso ay lumihis sa katotohanan pagkaraan na kami ay iyong patnubayan at igawad mo po sa amin mula sa iyong sarili ang habag, tunay na ikaw ang tagapaggawad ng habag. Aming Panginoon, katotohanan, ikaw ang magtitipon sa sangkatauhan para sa araw ng pagkabuhay na muli na walang alinlangan tungkol dito. Katotohanan, ang Allah ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Katotohanan, iyong mga dininiwala, kailanman ang kanilang mga yaman at kanilang mga anak ay hindi makatutulong sa kanila laban sa Allah kahit sa ano paman, at sila yaong mga panggatong sa apoy ng impyerno. Sila ay katulad ng masamang kaugalian ng mga mamamayan ni Paraon at iyong mga nauna sa kanila. Kanilang pinasinungalingan o itinakwil ang aming mga ayat o kapahayagan, babala. Kaya sila ay pinuksa ng Allah nang dahil sa kanilang mga kasalanan at ang Allah ay matindi o mahigpit sa paggawad ng pagpaparusa. Sabihin sa mga di naniniwala, hindi maglalaon, kayo ay magagapi at kayo ay titipuning sama-sama sa impyerno at ito ay sadyang napakasamang puok na paghihimlayan. Katiyakan, nagkaroon na ng ayat, pahiwatig o babala para sa inyo sa dalawang hukbong nagkasagupaan sa digmaan ng Badar. Ang isang hukbo ay nakipaglaban para sa landas ng Allah at ang isa naman ay sa panig ng mga di naniniwala. Kanilang nakita na sila, mga di naniniwala, ay nakahigit sa bilang ng 2 ulit sa kanilang paningin. Subalit tinatangkilik ng Allah ang sinumang kanyang nais sa pamamagitan ng kanyang tulong para sa tagumpay. Katotohanan, naririto ang isang aral para sa mga nakakikita o nakauunawa. Ginawang kaakit-akit para sa tao ang pagmamahal sa alinmang kanilang pinagnanasaan, mga kababaihan at mga anak, at mga bunton ng pinagtipunang ginto at pilak, mga naggagandahang uri ng kabayo at mga hayupan at mga taniman o mga sakahang lupa. Iyan ang kasiyahan ng makamundong buhay,
Ngunit nasa Allah ang pinakamabuting puok ng pagbabalikan, ang walang hanggang paninirahan sa paraiso. Sabihin, ipagbibigay alam ko ba sa inyo ang mga bagay na nakahigit kaysa riyan? Yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon, nakalaan para sa kanila ang mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Doon, sila ay mamamalagi ng walang hanggan at doon sila ay may mga asawang busilak at lugod mula sa Allah. At ang Allah ay ganap na nakikita sa kanyang mga alipin. Yaong mga nagsasabing, aming Panginoon, tunay na kami ay naniwala, kaya patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at iligtas mo po kami sa parusa ng apoy. Sila ang mga matiisin, ang mga makatotohanan, ang mga masunurin sa Allah, at ang mga gumugugol sa kanyang landas, at ang mga humihingi ng kapatawaran sa huling ikatlong bahagi ng gabi. Ang Allah ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at sumasaksi rin ang mga anghel at iyong mga may kaalaman, Kanyang pinangangalagaan ang Kanyang mga nilikha ng makatarungan. Walang Diyos maliban sa Kanya, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanan, ang tanging relihiyon din sa paningin ng Allah ay ang Islam, at iyong mga pinagkalooban ng banal na kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano ay hindi nagkaiba malibang pagkaraang dumating sa kanila ang kaalaman na nagbunga ng matinding paninibugho sa kanilang pagitan. At sino man ang dininiwala sa mga ayat, kapahayagan ng Allah, katotohanan, ang Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. Kaya kung sila ay makipagtalo sa iyo, sabihin, isinuko ko na ang aking sarili sa Allah, sa Islam, at gayon din iyaong mga sumunod sa akin, at sabihin sa mga naunang pinagkalooban ng kasulatan at sa mga mangmang na pagano, isinuko na ba ninyo ang inyong mga sarili? At kung sila'y nagsisuko, tunay nga na sila'y napatnubayan ng matuwid. Ngunit kung sila ay magsisitalikod, magkagayon, ang nakaatang sa iyo ay ang tungkuling ipalaganap lamang ng malinaw ang mensahe, at ang Allah ay ganap na nakikita sa kanyang mga alipin. Katotohanan, iyong mga di naniniwala sa mga ayat, aral, babala at tanda ng Allah at kanilang pinagpapatay ang mga propeta ng walang makatarungang dahilan at kanilang pinagpapatay iyong mga naguutos ng katarungan mula sa mga tao, kaya ibalita mo sa kanila ang isang mahapding parusa. Sila iyong ang kanilang mga gawain ay nawalan ng kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ay walang matatagpo ang mga makatutulong upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hindi mo ba isinasaalang-alang o Muhammad iyong mga pinagkalooban ng isang bahagi ng kasulatan? Sila ay inanyayahan sa kasulatan ng Allah na siyang maghahatol sa kanilang pagitan. Subalit pagkaraan ang isang pangkat sa kanila ay tumalikod at sila ay tumututol. Iyan ay sa dahilang sila ay nagsasabi na kailanman kami ay hindi masasaling ng apoy maliban sa ilang bilang na araw lamang, at sapagkat sila ay nilinlang ng kanilang relihiyon, sanhi ng anumang kanilang nilubid na kasinungalingan laban sa Allah. Paano na kaya kapag sila ay aming titipunin sa araw ng pagkabuhay na muli na walang alinlangan tungkol sa pagsapit nito, at bawat kaluluwa o tao ay babayaran ng lubusan para sa anumang kanilang pinagsumikapan, at sila ay hindi dadayain gagawan ng kamalian. Sabihin, O Allah, ang nagmamay-ari ng kaharian, ipinagkakaloob mo ang kaharian sa sino mang iyong nais, at binabawi mo ang kaharian mula sa sino mang iyong nais, at pinararangalan mo ang sino mang iyong nais, at ginagawa mong kaaba-aba ang sino mang iyong nais. Nasa iyong kamay ang lahat ng kabutihan. Katotohanan, ikaw ang may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Pinapangyari mo na ang gabi ay pumasok sa araw, at pinapangyari mo na ang araw ay pumasok sa gabi,
at binubuhay mo ang dati ay walang buhay at pinapangyari mong mamatay ang dati ay may buhay at tinutustusan mo ang sinumang iyong nais ng walang takdang bilang o sukat. Huwag hayaang ang mga naniniwala na magturing sa mga di naniniwala bilang awliya, mga kaibigan, sa halip na kapwa naniniwala at sino man ang gumawa niyan ay walang anupamang maaasahang bagay mula sa Allah, maliban lamang kung ito ay ginagawa bilang pag-iingat laban sa kanila at kayo ay binabalaan ng Allah laban sa kanyang sariling kaparusahan at sa Allah ang huling patutunguhan ng lahat. Sabihin, kahit inyong ilihim ang anumang nasa inyong mga dibdib o ito ay ilantad man, ito ay nababatid ng Allah at kanyang nababatid ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan at ang Allah ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Sa araw na bawat kaluluwa ay kanyang matatagpuan ang anumang nagawa niyang kabutihan na nakahanda na at na ang anumang nagawa niyang kasamaan. Sanhi nito kanyang nanaisin na sa pagitan niya at pagitan ng nagawa niyang kasamaan ay magkaroon ng malaking agwat, layo, at ang Allah ay nagbabala sa inyo ng kanyang sariling kaparusahan at ang Allah ay tigib ng kabaitan sa kanyang mga alipin. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung tunay ngang kayo ay nagmamahal sa Allah, magkagayon ako ay inyong sundin at kayo ay mamahalin ng Allah at kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Sabihin, sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo si Muhammad, ngunit kung sila'y magsitalikod, magkagayon, tunay na hindi minamahal ng Allah ang mga di naniniwala. Katotohanan, pinili ng Allah bilang angkan ng mga propeta sina Adan at Noah at ang pamilya ni Abraham at ang pamilya ni Imran at sa kani-kanilang panahon sila ay kanyang pinararangalan ng higit sa lahat ng kanyang mga nilikha. Mga inapo, ang ilan sa kanila ay nagmula sa iba at ang Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. Banggitin mo, O Muhammad, nang ang asawa ni Imran ay nagsabi, Aking Panginoon, katotohanan, aking ipinangako po sa iyo ang anumang nasa aking sinapupunan, na aking iaalay po para sa paglilingkod sa iyo, kaya tanggapin mo po ito mula sa akin. Katotohanan, ikaw ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Kaya nang siya ay magsilang sa kanya sa sanggol na si Maria, siya ay nagsabi, Aking Panginoon, ako po ay nagsilang ng isang batang babae, at ang Allah ang higit na nakaalam sa anumang kanyang isinilang, at ang lalaki ay hindi katulad ng babae sa paglilingkod, at siya ay aking pinangalanang Maria, at ako po ay humihingi ng kanlungan sa iyo para sa kanya at sa kanyang magiging mga supling laban sa Satanas ang isinumpa. Kaya siya ay tinanggap ng kanyang Panginoon ng may mabuting pagtanggap at siya ay pinalaki sa kagandahang asal at siya ay inilagay sa pangangalaga ni Zacarias. Sa tuwing papasok sa silid dalanginan si Zacarias upang siya ay dalawin, dinaratnan niyang mayroong pagkain. Siya, si Zacarias, ay nagsabi, O Maria, saan mo kinuha ang mga pagkain ito? Siya, si Maria, ay nagsabi, ito ay nanggaling sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay nagbibigay ng panustos sa sinumang kanyang nais nang walang takdang bilang o sukat. Sa sandaling iyon, si Zacarias ay nanalangin sa kanyang Panginoon na nagsasabing, Aking Panginoon, igawad mo po sa akin mula sa iyong sarili ang pagpapala ng isang mabuting anak. Katotohanan, ikaw ang lubos na nakaririnig ng panalangin. Kaya siya, si Zacarias, ay tinawag ng mga anghel habang siya ay nakatayong nagdarasal sa silid dalanginan. At silang mga anghel ay nagsabi, Katotohanan, ang Allah ay nagbibigay sa iyo ng isang magandang balita sa pamamagitan ng isang anak na ang pangalan ay si Juan, na nagpapatunay ng salita mula sa Allah. At siya, si Juan, ay magiging marangal at malaya
sa anumang bawal na ugnayan, pakikipagtalik, at isang propeta mula sa hanay ng mga matuwid. Siya, si Zacarias, ay nagsabi, "Aking Panginoon, paano po ako magkakaroon ng anak na lalaki? Gayong ako ay umabot na sa sukdulang katandaang gulang at ang aking asawa ay baog." Ang anghel ay nagsabi, "Kahit na ganyan ang Allah, ginagawa ang anumang kanyang nais." Siya, si Zacarias, ay nagsabi, "Aking Panginoon, gawan mo po ako ng palatandaan." Siya ay nagsabi, "Ang iyong palatandaan, ikaw ay hindi makapagsasalita sa tao sa loob ng 3 araw maliban sa pamamagitan ng senyas o paggalaw lamang. At sa loob ng panahong ito, alalahanin mo ang iyong Panginoon sa tuwina, at siya ay iyong luwalhatiin sa gabi at umaga." At banggitin ng sabihin ng mga anghel, "O Maria, katotohanan, ikaw ay pinili ng Allah. Ikaw ay ginawang dalisay at ikaw ay pinili ng higit sa mga kababaihan sa lahat ng mga nilikha sa sangkatauhan. O Maria, ikaw ay maging masunuring tapat sa iyong Panginoon at ikaw ay magpatira pa at yumukong kasama ng mga nagsisiyuko sa pagdarasal." Iyan ay nagmula sa mga balita ng ghaib o di nakikitang bahagi ng pangyayari na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at ikaw ay wala sa kanilang kinaroroonan ng panahong iyon nang mangyaring sila ay maghagis ng kanilang mga panulat upang pagpasiyahan kung sino sa kanila ang mga ngalaga kay Maria. Ikaw ay wala rin noon nang mangyaring sila ay magtalo-talo. At banggitin ng sabihin ng mga anghel, "O Maria, katotohanan, ang Allah ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng isang salita mula sa kanya nang ang kanyang pangalan ay Mesiyas, si Jesus, ang anak ni Maria. At siya ay pinarangalan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At siya ay mabibilang sa mga malalapit sa Allah. At siya ay magsasalita sa mga tao sa kanyang duyan, kamusmusan at kagulangan. At siya ay mabibilang sa hanay ng mga matuwid." Siya, si Maria, ay nagsabi, "Aking Panginoon, paano po ako magkakaroon ng anak na lalaki, gayong wala namang lalaking sumaling sa akin?" Ang anghel ay nagsabi, "Kahit na ganyan ang Allah, lumilikha ng anumang kanyang nais, kapag kanyang itinakda ang isang pangyayari o bagay, kanyang sasabihin lamang dito, maging, kaya mangyayari nga." At kanyang tuturuan siya, si Jesus, ng pagsusulat at ng karunungang ukol sa katuruan ng mga propeta, at ng Torah at Ebanghelyo. At siya ay gagawing isang sugo sa mga anak ni Israel na nagsasabing, "Katotohanan, ako ay naparito sa inyo na may dalang aya, palatandaan, himala mula sa inyong Panginoon, na ako ay gagawa para sa inyo mula sa luad o putik ng tila anyo ng isang ibon, at ito ay aking hihipan at magiging ibon sa kapahintulutan ng Allah. At aking pagagalingin ang ipinanganak na bulag at ang may ketong, at aking bubuhayin ang patay sa kapahintulutan ng Allah, at aking ipababatid sa inyo ang anumang inyong kinakain at ang anumang inyong iniimbak o itinatago sa inyong mga pamamahay. Katotohanan, naririto ang isang aya, himala para sa inyo kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala." At ako ay naparito na magpapatunay sa anumang nauna sa akin, ang Torah o batas, at upang pahintulutan para sa inyo ang ilan sa anumang dati ay pinagbawal sa inyo. At ako ay naparito sa inyo na may dalang aya, himala mula sa inyong Panginoon. Kaya matakot kayo sa Allah at sumunod sa akin. Katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sa makatwid, siya ay inyong sambahin. Ito ang malinaw na landas. Ngunit nang mapag-alaman ni Jesus mula sa kanila ang kawalan ng paniniwala,
Siya ay nagsabi sa kanila, "Sino kaya ang aking magiging tagapagtaguyod para sa landas ng Allah?" Sila, ang mga disipulo, ay nagsabi, "Kami ang iyong mga tagapagtaguyod para sa landas ng Allah. Kami ay naniwala sa Allah at ikaw o Jesus ay sumaksi na kami ay mga Muslim na tumatalima sa Kanya." Aming Panginoon, kami ay naniwala sa anumang ipinahayag mo at kami ay sumunod sa sugo kay Jesus, kaya kami ay iyong italang kasama ng mga sumaksi sa katotohanan. At sila, mga di naniniwala, ay nagbalak na patayin si Jesus, at ang Allah ay nagbalak din laban sa kanila, at ang Allah ay higit na mahusay sa lahat ng mga nagbabalak. Banggitin ng sabihin ng Allah, "O Jesus, katiyakan na ikaw ay aking kukunin at ikaw ay itataas sa akin at ikaw ay aking lilinisin mula sa maling paratang ng mga di naniniwala at aking gagawin iyaong mga sumusunod sa iyo sa pagtalima sa akin na nahihigitan iyaong mga di naniniwala hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Pagkaraan, kayo ay muling magbabalik sa akin at ako ay maghahatol sa inyong pagitan hinggil dito sa anumang inyong ipinagkaiba. Kaya, iyaong mga di naniniwala, sila ay aking parurusahan ng isang matinding parusa sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang sino mang maaring maging tagapagtangkilik o nang makatutulong. At iyang mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sa kanila ay kanyang igagawad ng lubusan ang kanilang mga gantimpala at hindi minamahal ng Allah ang mga mapaggawa ng kamalian. Iyan ay aming binigkas sa iyo o Muhammad mula sa aming mga ayat, talata ng Quran at sa matalinong paalala o mensahe ng ito. Katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa pagkalikha sa kanya ng Allah ay tulad ni Adan. Siya ay kanyang nilikha mula sa alabok. Pagkaraan, ang Allah ay nagsabi sa kanya, "Maging," kaya nangyari nga. Ang katotohanan ay nagmula sa iyong Panginoon, kaya huwag kang makibilang sa mga mapag-alinlangan tungkol sa kapahayagang ito. Kaya sino man ang makipagtalo sa iyo tungkol dito kay Jesus pagkaraan ng lahat ng kaalaman na dumating sa iyo. Sabihin, "Halina kayo, tawagin natin ang aming mga anak at inyong mga anak, ang aming mga kababaihan at inyong mga kababaihan, ang aming mga sarili at inyong mga sarili, at pagkatapos ay ating hilingin ng buong katapatan ang sumpa ng Allah sa mga nagsisinungaling na kabilang sa atin." Katotohanan, ito ang tunay na nangyaring salaysay tungkol kay Jesus at walang Diyos maliban sa Allah. At katotohanan, ang Allah ang siyang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Subalit kung sila ay magsitalikod, magkagayon, katotohanang nababatid ng Allah ang mga taong mapaggawa ng katiwalian. Sabihin, o angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, halina kayo sa isang salitang makatwiran sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, na wala tayong dapat sambahin maliban sa Allah, at huwag tayong magtambal ng ano paman sa Kanya, at huwag nating ituring ang ilan sa atin bilang mga Panginoon bukod sa Allah. Subalit kung sila man ay magsitalikod, magkagayon, inyong sabihin sa kanila, "Kayo ay saksi na kami ay mga Muslim na tumatalima sa Allah." O ang kanang kasulatan, Hudyo at Kristiyano, bakit kayo nagtatalo-talo tungkol kay Abraham, samantalang ang Torah, batas at ang Ebanghelyo ay hindi ipinahayag malibang pagkaraan ng panahon niya? Hindi ba kayo, kung gayon, nagkauunawa? Naririto kayo, kayong mga nakipagtalo tungkol sa anuman na kayo ay may ilang kaalaman ang Torah. Kaya bakit kayo nakikipagtalo? Kung gayon, sa anuman na wala kayong kaalaman tungkol sa katayuan ni Abraham? At ang Allah ay lubos na nakaalam, samantalang kayo ay hindi nakaalam. Si Abraham
ay hindi isang Hudyo o isang Kristiyano, bagkus siya ay isang Muslim na Hanifa, tuwirang sumasamba sa Allah, at siya ay hindi kabilang sa mga musyrik, mga nagtatambal sa Allah. Katotohanan, mula sa sangkatauhan, ang nakahigit sa karapatan kay Abraham ay yaong mga sumunod sa kanya at itong propeta si Muhammad at yaong mga naniwala sa kanyang mensahe. At ang Allah ay wali, ang tagapangalaga ng mga naniniwala. Ang isang pangkat mula sa angkan ng kasulatan ng mga Hudyo at Kristiyano ay nagnanais na kayo ay kanilang mailigaw mula sa matuwid na landas. Subalit sila ay walang maililigaw maliban sa kanilang mga sarili, at ito ay hindi nila namamalayan. O angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, bakit hindi kayo naniniwala sa mga ayat o kapahayagan ng Allah samantalang kayo ay sumasaksi sa katotohanan ng mga ito? O angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, bakit ninyo hinahaluan ang katotohanan ng kabulaanan at inyong itinatago ang katotohanan samantalang ito ay inyong nalalaman? At ang isang pangkat mula sa angkan ng kasulatan ay nagsasabi sa isa't isa, maniwala kayo sa anumang ipinahayag sa mga Muslim, mga naniniwala, sa simula ng maghapon, at ito ay inyong itakwil sa huli sa pagsapit ng hapon, upang sakali sila ay magsibalik at talikdan ang kanilang relihiyon, ang Islam. At sila ay nagsabi sa isa't isa, huwag kayong maniwala o magtiwala maliban sa sino mang sumusunod sa inyong relihiyon. Sabihin, katotohanan, ang tunay na patnubay ay ang patnubay ng Allah. Ngunit sila ay nagsabi, huwag ninyong ipagkaloob kanino man ang inyong kaalaman upang sila ay huwag na di matulad sa kaalaman na ipinagkaloob sa inyo, o kaya sila ay makikipagtalo laban sa inyo sa pamamagitan nito sa harap ng inyong Panginoon. Sabihin, katotohanan, ang lahat ng biyaya ay nasa kamay ng Allah. Kanyang ipinagkakaloob ito sa sino mang kanyang nais, at saklaw ng Allah ang lahat. Maalam. Kanyang pinipili para sa kanyang habag ang sino mang kanyang nais, at ang Allah ang siyang may tangan ng dakilang biyaya. At kabilang sa angkan ng kasulatan ng mga Hudyo at Kristiyano ay ang isa na kapag iyong pinagkatiwalaan ng kintar o isang malaking halaga ng yaman, ito ay kanyang ibabalik sa iyo. At kabilang din sa kanila ay ang isa na kapag iyong pinagkatiwalaan ng isang dinar o ng isang maliit na halaga, ito ay hindi niya ibabalik sa iyo maliban lamang kung siya ay patuloy mong sisingilin. Iyan ay dahil sa kanilang sinasabi o maling paniniwala na walang nakaatang na pananagutan sa amin hinggil sa mga taong mangmang, at sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban sa Allah, samantalang ito ay kanilang nalalaman. Bagkus ang katotohanan nito, sino man ang tumutupad ng kanyang kasunduan at may takot sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga natatakot sa Kanya. Katotohanan, yaong mga ipinagbili ang kasunduan ng Allah at ang kanilang mga sariling panunumpa para sa maliit na halaga, sila ay walang mabuting bahagi sa kabilang buhay, at ang Allah ay hindi mangungusap sa kanila at hindi titingin sa kanila sa araw ng pagkabuhay na muli. At sila ay hindi padadalisayin mula sa kasalanan, at para sa kanila ay isang mahapding parusa. At katotohanan, kabilang sa kanila ay isang pangkat na binabago ang kahulugan ng kapahayagan ng aklat sa pamamagitan ng maling pagbigkas sa kanilang mga dila upang inyong isipin na ito ay nagmula sa aklat, subalit ito ay hindi nagmula sa aklat. At sila ay nagsasabing ito ay nagmula sa Allah, subalit ito ay hindi nagmula sa Allah. At sila ay nagsasalita ng kasinungalingan laban sa Allah, bagaman ito ay kanilang nalalaman. Hindi marapat para sa sinumang tao o sinumang propeta na ang Allah ay magbigay sa kanya ng kasulatan at ng karunungan at ng pagkapropeta. Pagkaraan, siya ay magsasabi sa tao na, kayo ay magpaalipin sa akin bukod sa Allah. Ngunit sa halip siya ay nararapat na magsabing, kayo ay maging matuwid na pantas ng Panginoon nang dahil sa anumang inyong itinuro sa kasulatan at nang dahil sa anumang inyong pinag-aralan.
At kayo ay hindi rin niya dapat pag-utusang magturing sa mga anghel at sa mga propeta bilang inyong mga Panginoon. Dapat ba niyang ipag-utos sa inyo ang kawalan ng paniniwala pagkaraang kayo ay maging mga Muslim na tumalima sa Allah? At inyong alalahanin o angkan ng kasulatan nang tanggapin ng Allah ang kasunduan ng mga propeta na nagsasabing, inyong tanggapin ang anumang aking ipinagkaloob sa inyo mula sa aklat at karunungan, at pagkaraan nito may darating sa inyo na isang sugo, si Muhammad, na magpapatunay sa anumang nasa inyo. Nararapat na siya ay inyong paniwalaan at siya ay inyong tulungan. Siya, ang Allah, ay nagsabi, kayo ba ay sumasang-ayon dito at tinatanggap ang aking kasunduan? Sila ay nagsabi, kami ay sumasang-ayon. Siya ay nagsabi, magkagayon, kayo ay sumaksi at ako ay kabilang sa inyo bilang mga saksi. Kaya sino man ang tumalikod pagkaraan niyan, sila yaong mga suwail, labis na palasuway sa kautusan ng Allah at ng kanyang sugo. Sila ba ay naghahanap ng iba bukod sa relihiyon ng Allah, samantalang sa kanya tumalima at sumuko ang lahat ng nasa mga kalangitan at nasa kalupaan, kung sa loob man o sa pilitan, at sa kanya sila ay ibabalik? Sabihin, kami ay naniniwala sa Allah at sa anumang ibinaba o ipinahayag sa amin, at sa anumang ibinaba o ipinahayag kina Abraham at Ismail at Isaac at Jacob at sa mga asbat, mga anak ni Israel, at sa anumang ipinagkaloob kina Moises, Jesus at sa mga propetang nagmula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay ng pagtatangi sa pagitan ng bawat isa sa kanila, at kami ay mga Muslim na sumuko at tumatalima para sa Kanya. At sino mang humanap ng ibang relihiyon bukod sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa Kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan o nawalan. Paano nga ba papatnubayan ng Allah ang mamamayang di naniwala pagkaraan ng kanilang paniniwala sa Kanya at kanilang sinaksihan na ang sugo, si Muhammad, ay totoo at ang mga malilino na katibayan ay dumating sa kanila, at ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong mapaggawa ng kamalian? Sila yung mga tao na ang kabayaran sa kanila ay ang sumpa ng Allah at ng mga anghel at ng lahat ng sangkatauhan na pinagsama-sama. Sila ay mamamalagi roon sa impyerno ng walang hanggan. Ang parusa ay hindi pagagaanin sa kanila at sila ay hindi palulugitanan. Maliban niyang mga nagsisi at nagbalik loob pagkaraan niyan ng pagtalikod sa paniniwala at kanilang itinuwid ang kanilang mga sarili, sapagkat katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, mahabagin. Katotohanan, yaong mga di naniwala at nagtakwil sa mensahe pagkaraan ng kanilang paniniwala at pagkatapos ay kanilang dinaragdagan ang kawalan ng paniniwala, kailan may hindi tatanggapin ang kanilang inaangking pagsisisi, at sila yaong mga naligaw ng landas. Katotohanan, yaong mga di naniwala at namatay habang sila ay walang paniniwala, kailanman ang buong kalupaan na puno ng ginto ay hindi tatanggapin mula sa isa sa kanila, kung ito man ay kanyang ibibigay bilang pantubos sa kanyang kaligtasan. Para sa kanila ay isang mahabding parusa at para sa kanila ay walang makatutulong. Kailanman ay hindi ninyo makakamtan ang bir, pagiging mabuti at matuwid na siyang daan tungo sa paraiso, hanggang hindi kayo gumugol sa landas ng Allah mula sa anumang inyong minamahal at anuman ang inyong gugulin mula sa anumang bagay. Katotohanan, ito ay lubos na nababatid ng Allah at ito ay kanyang gagantimpalaan. Ang lahat ng pagkain ay ipinahintulot sa mga anak ni Israel maliban sa anumang ipinagbawal ni Israel, Jacob, sa kanyang sarili bago ipinahayag ang Torah ni Moises. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad, magkagayon, inyong dalhin o ipakita sa akin ang Torah, batas, at ito ay inyong bigkasin sa akin, kung tunay nga na kayo ay makatotohanan. Kaya sino man ang naglubid ng kasinungalingan laban sa Allah, pagkaraan yan, magkagayon, sila yaong mga mapaggawa ng kamalian.
Sabihin, ang Allah ay nagsabi ng katotohanan, kaya sumunod kayo sa relihiyon o paniniwala ni Abraham na Hanifa, sumasamba sa Allah lamang, at siya ay hindi kabilang sa mga musyrik. Katotohanan, ang unang bahay-dalanginan na itinatag para sa sangkatauhan ay ang nasa Makkah, pinagpala at isang patnubay para sa lahat ng mga nilikha. Dito ay matatagpuan ang mga malilinaw na ayat, palatandaan tulad ng kinatayuan, maqam ni Abraham. At sino mang pumasok dito ay kanyang makakamtan ang kaligtasan at iniatang ng Allah para sa mga tao ang tungkuling magsagawa ng Hajj sa bahay-dalanginan, ang Kaaba, sa sino mang may kakayahang maglakbay para rito, at sino man ang di naniwala at walang pagpapahalaga rito. Sa makatuwid, katotohanan, ang Allah ay mayaman, walang pangangailangan mula sa kanyang mga nilikha. Sabihin o angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, bakit kayo hindi naniniwala sa mga ayat kapahayagan ng Allah, samantalang ang Allah ay saksi sa anumang inyong ginagawa? Sabihin o angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, bakit ninyo hinahadlangan sa landas ng Allah sa Islam, iyong mga naniwala? Inyong hinahangad na ito ay gawing tila, baluktot, upang ang mga naniniwala ay tumalikod mula rito, samantalang kayo sa inyong mga sarili ay saksi sa katotohanan nito, at walang hindi nababatid ng Allah sa anumang inyong ginagawa. O kayong mga naniwala, kung susundin ninyo ang isang pangkat mula sa mga pinagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, tunay na kayo ay kanilang ibabalik muli sa pagiging di naniniwala pagkaraang kayo ay maniwala sa Allah. At paano nga bang kayo ay hindi maniniwala samantalang binibigkas o binabasa sa inyo ang mga ayat kapahayagan ng Allah at inyong kasama ang kanyang sugo si Muhammad? At sino mang tumangan ng mahigpit sa Allah, magkagayoy tunay na siya ay napatnubayan tungo sa matuwid na landas. O kayong mga naniwala, matakot kayo sa Allah nang may tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag kayong mamatay maliban kayo ay nasa kalagayan bilang mga Muslim na sumuko at tumalima sa Kanya. At tumangan kayo ng mahigpit sa lubid ng Allah nang magkakasama, at huwag kayong maghiwa-hiwalay, at inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo, nang kayo ay magkakaaway, Kanyang pinagbuklod ang inyong mga puso, at kayo ay naging magkakapatid sa relihiyong Islam nang dahil sa kanyang pagpapala. At kayo ay dating nasa bingit ng hukay ng apoy sa impyerno, ngunit kayo ay kanyang iniligtas mula rito. Ganyan ginagawang malinaw ng Allah ang kanyang mga ayat kapahayagan sa inyo upang sakali kayo ay mapatnubayan. At hayaang magkaroon mula sa inyo ng isang mabuti at huwarang pamayanang mag-aanyaya sa sangkatauhan ng kabutihan, nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, at sila yaong mga magtatagumpay. At huwag kayong maging tulad niyang mga pamayanang nagkawatak-watak at nagkaiba-iba pagkaraan ng anumang dumating sa kanilang mga malilino na katibayan, at sila yaong magkakaroon ng malaking parusa. Sa araw ng pagkabuhay na muli, ang mga ibang mukha ay magiging maputi at ang mga ibang mukha ay magiging maitim, at yaong naging maiitim ang kanilang mga mukha, ito ang sasabihin sa kanila, kayo ba ay nagtakwil pagkaraan ng inyong paniniwala? Magkagayon, inyong lasapin ang parusa nang dahil sa anumang inyong pagtakwil. Subalit yaong naging mapuputi ang kanilang mga mukha ay nasa habag ng Allah sa paraiso, at sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Iyon ang mga ayat, babala ng Allah na aming binibigkas sa iyo o Muhammad ng makatotohanan, at hindi hangad ng Allah ang kawalan ng katarungan sa lahat ng kanyang mga nilikha. At sa Allah ang pumamay-ari ng anumang nasa makalangitan at anumang nasa kalupaan, at sa Allah ibabalik ang lahat ng pangyayari. Kayo ang pinakamabuting pamayanan na lumitaw bilang halimbawa para sa sangkatauhan,
sapagkat inyong ipinag-uutos ang kabutihan at ipinagbabawal ang kasamaan, at kayo ay naniniwala sa Allah. At kung ang mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano ay naniwala lamang, ito ay higit sanang makabubuti para sa kanila. Kabilang sa kanila ay mga tapat na naniniwala, ngunit karamihan sa kanila ay mga suwail. Kailanman sila ay walang magagawang pinsala sa inyo maliban sa mga ilang pangyayamot. At kung sila man ay makipaglaban sa inyo, kanilang ipakikita sa inyo ang kanilang mga likuran. Sila ay magsisatalikod at pagkaraan, sila ay hindi matutulungan. Sila ay isinadlak sa kawalang dangal ng Allah, saan man sila maabutan, maliban sa isang lubid o kasunduan mula sa Allah at lubid o kasunduan mula sa mga tao, mga Muslim, at kanilang isinoong o natamo ang puot mula sa Allah, at sila ay isinadlak sa karukhaan. Iyan ay sa dahilang sila ay hindi naniwala sa mga ayat o kapahayagan ng Allah, at kanilang pinagpapatay ang mga propeta ng walang katarungan. Iyan ay sa dahilan din na sila ay sumuway sa Allah at lagi nang mapanlabag. Sila ay hindi lahat magkakatulad. Kabilang sa angkan ng kasulatan ay isang pamayanan na naninindigan sa pagsunod. Sila ay bumibigkas ng ayat kapahayagan ng Allah sa mga oras ng gabi, at sila ay nagpapatira pa sa pagdarasal. Sila ay naniniwala sa Allah at sa huling araw, at kanilang ipinag-uutos ang gawang kabutihan, at kanilang ipinagbabawal ang gawang kasamaan, at sila ay maagap sa paggawa ng mga kabutihan, at sila ay yaong kabilang sa hanay ng mga matutuwid. At anumang kabutihang kanilang ginagawa, kailanman ay hindi ito aalisin mula sa kanila, bagkus ito ay gagantimpalaan para sa kanila, at ang Allah ay ganap na nababatid ang mga natatakot sa Kanya. Katotohanan, yaong mga di naniwala, ang kanilang mga yaman at ang kanilang mga anak ay hindi makapagbibigay buti sa kanila kahit bagya laban sa parusa ng Allah, at sila yaong mga maninirahan sa apoy ng impyerno, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Ang nakakahalintulad ng anumang kanilang ginugugol sa makamundong buhay na ito ay tulad ng isang hanging dala ay labis na lamig. Sinasalanta nito ang ani, mga pananim ng mga taong nagkamali o nagkasala sa kanilang mga sarili, at ito ay winawasak. At sila ay hindi ginawa ng kamalian ng Allah, bagkus sila ang gumawa ng kamalian o pandaraya sa kanilang mga sarili. O kayong mga naniwala, huwag ninyong ituring bilang tagapayo ang iba bukod sa inyong mga sarili kapwa Muslim, sapagkat sila di naniniwala ay hindi magpapabayang kayo ay kanilang sirain. Sila ay naghahangad na kayo ay maghirap. Ang pagkasuklam ay namutawi na mula sa kanilang mga bibig, ngunit higit na masidhi ang suklam na nasa kanilang mga dibdib. Katotohanan, aming ginawang malinaw para sa inyo ang mga ayat, palatandaan kung inyong gagamitin ang inyong pangunawa. Naririto kayo na nagmamahal sa kanila, ngunit sila ay hindi nagmamahal sa inyo, at kayo ay naniniwala sa lahat ng kasulatan kabilang ng Torah at Ebanghelyo, at kapag sila ay inyong nakaharap, sila ay nagsasabing, kami ay naniniwala. Subalit kapag sila ay napag-isa na, kanilang kinakagat ang mga dulo ng kanilang mga daliri sa tindi ng galit sa inyo. Sabihin, mamatay kayo sa inyong pangangalit. Katotohanan, nababatid ng Allah ang nasa loob ng mga dibdib. Kung ang kabutihan ay dumating sa inyo, ito ay kanilang ikinalulungkot. Ngunit kung ang pinsala ay dumating sa inyo, ito ay kanilang ikinagagalak. Subalit kung kayo ay manatiling matiisin at may takot sa Allah, ang kanilang masamang balak ay hindi makapipinsala sa inyo kahit ano paman. Katotohanan, saklaw ng kaalaman ng Allah ang anumang kanilang mga ginagawa. At alalahanin ng iyong lisanin o Muhammad ang iyong pamilya sa umaga upang italaga ang mga naniniwala sa kani-kanilang mga himpilan bilang paghahanda para sa digmaan ng Uhud. At ang Allah ay lubos na nakaririnig, maalam.
Nang ang dalawang pangkat sa inyo ay halos mawalan ng pag-asa dahil sa rami ng mga kalaban, subalit ang Allah ang siyang kanilang wali, tagapangalaga. Kaya sa Allah nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga naniniwala. At katunayan, kayo ay binigyan na ng Allah ng tagumpay sa digmaan ng Badar noong kayo ay mahihina pa, kakaunti lamang ang bilang. Kaya inyong katakutan ng Allah upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. At alalahanin mo nang iyong sabihin sa mga naniniwala, hindi ba sapat para sa inyo na kayo ay tulungan ng inyong Panginoon sa pamamagitan ng 3,000 ibinabang mga anghel? Oo, kung kayo ay manatiling matiisin at laging may takot sa Allah at sa sandaling ang inyong mga kaaway ay sumagupa sa inyo, kayo ay palalakasin ng inyong Panginoon sa pamamagitan ng 5,000 anghel na may natatanging pagkakakilanlan. At ito ay hindi ginawa ng Allah maliban bilang isang mabuting balita para sa inyo at isang kapanatagan sa inyong mga puso. At walang tagumpay malibang ito ay nagmula sa Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Upang kanyang putulin ang isang bahagi sa pangkat niyaong mga di naniniwala o di kaya'y sila ay pigilin upang sila ay bigong magsisibalik. Hindi nakaatang sa iyo o Muhammad, bagkus nasa Allah ang pagpapasya para sa anumang bagay kung siya man ay magpatawad sa kanila o kaya'y magparusa sa kanila. Katotohanan, sila ang mga mapaggawa ng kamalian. At sa Allah ang pagmamayari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan. Kanyang pinatatawad ang sinumang kanyang nais at kanyang pinarurusahan ang sinumang kanyang nais at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. O kayong mga naniwala, huwag kayong lumamon ng riba, patubuan, pinagpatong-patong at labis-labis na patubuan, at inyong katakutan ng Allah upang sakali kayo ay magtagumpay. At inyong katakutan ang apoy na inihanda para sa mga di naniniwala. At kayo ay sumunod sa Allah at sa kanyang sugo upang sakali inyong matamo ang kanyang habag. At magmadali at maging maagap kayo sa paghingi ng kapatawaran mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at ng kalupaan na inihanda para sa mga natatakot sa Allah. Yaong mga gumugugol para sa landas ng Allah sa panahon ng kasaganaan at kahirapan, yaong mga nagtitimpi ng kanilang galit at nagpapatawad sa tao, at ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabutihan. At yaong kapag nakagawa ng fahisha, kahalayan o nakagawa ng kamalian o maliit na kasalanan sa kanilang mga sarili, ay kanilang naalala ang Allah at dagli ang humihingi ng kapatawaran sa kanilang nagawang mga kasalanan. At sino ang magpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Allah? At sila ay hindi nagpapatuloy sa anumang kamalian na kanilang nagawa sa sandaling ito ay kanilang mapag-alaman. Sila yung ang kanilang gantimpala ay kapatawaran mula sa kanilang Panginoon at mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. At sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan at sadyang napakainam na gantimpala para sa mga matatapat na manggagawa ng kabutihan. Katotohanan, marami nang nagdaang mga pangyayaring ang naganap sa mga pamayanan noon na nauna sa inyo. Kaya kayo ay magsipaglakbay sa iba't ibang mga lupain at inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga taong nagtakwil. Ito, ang Quran ay isang malino na pahayag para sa sangkatauhan at isang patnubay at pangaral para sa mga natatakot sa Allah. At huwag kayong panghinaan ng loob at huwag kayong malungkot sapagkat kayo ay mangingibabaw kung kayo ay naniniwala sa Allah. Kung kayo man ay nakalasap ng sugat, katiyakan na sila rin ay nakalasap ng gayon ding hapdi ng sugat. At ang mga araw na ito, na magkakaiba ang kalagayan, ay aming ibinibigay sa mga tao
ng halinhinan upang subukan ng Allah yaong mga tunay na naniniwala at upang siya ay kumuha mula sa inyo ng mga syuhada, martir, at hindi minamahal ng Allah ang mga mapaggawa ng kamalian. At upang dalisayin ng Allah yaong mga naniniwala sa pamamagitan ng mga pagsubok at lipulin ang mga di naniniwala. O inaakala ba ninyo na kayo ay makapapasok sa paraiso bago pa man kayo masubukan ng Allah? Kung sino nga yaong sa inyo ang nagpunyagi sa kanyang landas at masubukan kung sino ang mga matiisin. At katiyakan, inyong inasam ang kamatayan bilang martir bago pa ninyo ito naranasan. At ito ngayon ay nakatambad sa inyong harapan habang kayo ay nakatingin. Si Muhammad ay hindi humigit sa isang sugo. May ibang mga sugo ang nagsiyaong una pa sa kanya. Kaya kung siya man ay mamatay o masawi, kayo ba ay magbabalik sa inyong yapak sa kawalan ng paniniwala? At sino man ang magbalik sa kanilang dating mga yapak, kailanman ito ay hindi makapipinsala sa Allah kahit ano paman, at gagantimpalaan ng Allah ang mga mapagpasalamat. At walang tao ang maaring mamamatay maliban sa kapahintulutan ng Allah sa naitakdang taning. At sino magmagnais ng gantimpala ng mundong ito, kami ay magkakaloob nito sa kanya. At sino magmagnais ng gantimpala ng kabilang buhay, kami ay magkakaloob nito sa kanya. At aming gagantimpalaan ang mga tao mapagpasalamat sapagkat sila ay matatag sa anumang pagsubok at nagtitiwala ng lubusan sa Allah. At ilang propeta na ang nakipaglaban sa landas ng Allah, kasama ng maraming mabubuti at maalam na tao. Subalit sila ay hindi nawalan ng lakas sa anumang kanilang dinanas sa landas ng Allah. Sila ay hindi pinanghinaan ng loob at hindi sumuko, at ang Allah ay nagmamahal sa mga matiisin. At silang mga matiisin sa pagsubok ay walang nasambit maliban sa, Aming Panginoon, patawarin mo po ang aming mga kasalanan at ang aming mga kalabisan sa aming mga gawain, at patatagin mo po ang aming mga paa, at igawan mo po sa amin ang tagumpay laban sa mga taong di naniniwala. Kaya ipinagkaloob sa kanila ng Allah ang pabuya ng mundong ito at ang pinakamabuting pabuya ng kabilang buhay, sapagkat ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabutihan. O kayong mga naniwala, kung susundin ninyo ang mga di naniniwala, kayo ay kanilang ibabalik muli sa dating yapak ng kawalang paniniwala, at magkagayon, kayo ay magsisibalik ng talunan o nawalan. Ngunit ang Allah ang inyong tunay na tagapagtanggol, at siya ang pinakamahusay sa mga tumutulong. Aming ihahasik ang ligalig sa puso niyaong mga di naniniwala para sa anumang kanilang ginawang pagtatambal sa Allah sa kabila ng katotohanan na wala siyang ibinabang anumang batayan o kautusan tungkol dito, at ang kanilang hantungan ay ang apoy ng impyerno at napakasamang tirahan para sa mga mapaggawa ng kamalian. At katiyakan, ang Allah ay tumupad ng kanyang pangako sa inyo sa oras na iyon nang sila ay inyong nagapi sa kanyang kapahintulutan, hanggang sa sandaling kayo ay mawalan ng tapang at kayo ay humantong sa pagtatalo-talo tungkol sa tagubiling ibinigay ng propeta. At kayo ay sumuway pagkaraang kanyang ipakita sa inyo ang inyong minimithi mga labing yaman ng digmaan. Ang iba sa inyo ay minimithi ang mundong ito, at ang iba na may minimithi ang kabilang buhay. Pagkaraan, kayo ay kanyang hinayaang nagapi at nagsitakas laban sa kanila na inyong mga kaaway upang kayo ay kanyang subukan. Ngunit, katiyakan, kayo ay kanya nang pinatawad, at ang Allah ay siyang may tangan ng biyaya ng mga naniniwala. At inyong tandaan nang kayo ay nagsitakas at nagsiakyat sa bundok na hindi man lamang ninyo nagawang lumingon sa kanino man, at ang sugo ay nasa inyong gawing likuran na nananawagan sa inyo upang kayo ay magsibalik. Sanhi nito, kayo ay pinagkalooban ng Allah ng sunod-sunod na ligalig upang hindi kayo maghinagpis sa mga bagay na nawala sa inyo at maging sa anumang inyong sinapit. At ang Allah ay ganap na nababatid ang anumang inyong ginagawa.
Pagkalipas ng ligalig, kanyang ibinaba para sa inyo ang katiwasayan sa pamamagitan ng antok, himbing, na namayani sa isang pangkat sa inyo, samantalang ang ibang pangkat ay nag-aalala tungkol sa kanilang mga sarili at kanilang pinag-iisipan ng Allah ng iba bukod sa katotohanan tulad ng pag-iisip ng isang mangmang. Sila ay nagsasabi, may kaugnayan ba kami sa ano pa mang pangyayaring ito? Sabihin, katotohanan, tanging nasa Allah ang kaganapan ng lahat ng mga pangyayari. Kanilang inililihim sa kanilang sarili ang anumang hindi nila magawang ilantad sa iyo. Sila ay nagsasabing, kung mayroon lamang kaming kaugnayan kahit kaunti sa pangyayari dito, marahil ay walang nasawi sa amin. Sabihin, kahit kayo ay manatiling nasa loob ng inyong mga pamamahay, yung mga nakatakdang mamatay ay tiyak na magtutungo sa pook ng kanilang kamamatayan. At itinakda ito upang subukan ng Allah ang anumang nasa inyong mga kalooban at gawing dalisay ang anumang nasa inyong mga puso, at ang Allah ay ganap na nababatid ang nasa loob ng mga dibdib. Katotohanan, yaong mga nagsitalikod sa inyo sa araw ng sagupaan ng 2 hukbo sa digmaan ng Uhud, ang Satanas ay siyang nag-udyok sa kanila upang magsibalik mula sa labanan sanhi ng ilang kasalanang kanilang nagawa. Ngunit katiyakang sila ay pinatawad na ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, mapagparaya. O kayong mga naniwala, huwag ninyong tularan iyong mga dininiwalang mapagkunwari na nagsabi sa kanilang mga kapatid nang sila ay magsilakbay sa kalupaan at humayong makipaglaban. Kung sila ay nanatili lamang sa aming piling, marahil sila ay hindi namatay o nasawi. Ngunit ang maling hakahakang iyan ay ginawa ng Allah bilang isang bagabag sa kanilang mga puso, at ang Allah ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. At ang Allah ay ganap na nakikita sa anumang inyong ginagawa. At kung kayo man ay nasawi sa landas ng Allah o kayo ay namatay, ang kapatawaran at habag mula sa Allah ay higit na mabuti kaysa sa lahat ng kanilang tinipong mga yaman ng mundo. At kung kayo man ay mamatay o masawi, katiyakang sa Allah kayo ay titipunin upang inyong tanggapin ang inyong mga kabayaran. At sa pamamagitan ng habag ng Allah, ikaw o Muhammad ay naging mahinahon sa kanila. At kung ikaw ay naging marahas sa pananalita at naging matigas ang puso, marahil sila ay nagsaleyo sa iyong paligid. Kaya maging mapagparaya sa kanilang mga kakulangan at magsumamo ng kapatawaran sa Allah para sa kanila at isangguni sa kanila ang mga pangyayari. Kaya kapag ikaw ay nakapagpasya na, magkagayon magtiwala sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kung kayo ay tutulungan ng Allah, walang sino man ang maaaring makagapi sa inyo. At kung kayo ay Kanyang nararapat pabayaan, sino pa kaya bukod sa Kanya ang maaaring makatulong sa inyo? At sa Allah, nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga naniniwala. At hindi marapat para sa sino mang propeta na siya ay mag-asal ng di makatarungan hinggil sa labi ng digmaan. At sino man ang nagtaksil, kumuha sa paraang di makatarungan, kanyang dadalhin sa araw ng pagkabuhay na muli ang anumang kanyang ninakaw. Pagkaraan, bawat tao ay babayaran ng lubusan para sa anumang kanyang pinagsumikapan, at sila ay hindi dadayain sa kanilang mga gantimpala. Ang isa bang sumusunod at nagsisikap para sa kasiyahan o lugod ng Allah ay katulad ng sino mang isinuong ang sarili sa matinding puot ng Allah, at ang kanyang kanlungan ay impyerno at napakasamang patutunguhan. Sila ay magkakaiba ng mga antas o katayuan sa paningin ng Allah, at ang Allah ay ganap na nakikita ang anumang kanilang ginagawa. Katiyakan, ipinagkaloob ng Allah ang malaking kabutihang loob para sa mga naniniwala ng kanyang ipinadala sa kanila ang isang sugo, si Muhammad, mula sa kanilang mga sariling lahi. Binibigkas sa kanila ang kanyang mga ayat
kapahayagan, at sila ay dinadalisay mula sa kasalanan at itinuturo sa kanila ang aklat, Quran at karunungan, bagaman noong una sila ay nasa hayag na pagkaligaw. Bakit nga kaya nang kayo ay tinamaan ng isang pinsala sa araw ng Uhud, bagaman inyong tinamaan ang inyong mga kaaway sa araw ng Badar ng 2 ulit na kapinsalaan? Kayo ay nagsabi, saan kaya nanggaling ito? Bakit kaya nangyayari ito sa atin? Sabihin, ito ay nanggaling sa inyong sariling kagagawan, bunga ng inyong paglabag sa kautusan. Kayo ay dapat manatili sa bundok ng Uhud. Katotohanan, ang Allah ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. At anumang pinsalang idinulot sa inyo sa araw na ang 2 hukbo ay nagkasagupaan sa Uhud, ay sa kapahintulutan ng Allah upang kanyang subukan ang mga tunay na naniniwala. At upang kanyang ipabatid sa pamamagitan ng pagsubok yung mga mapagkunwari na sa kanila ay sinabi, halina kayong makipaglaban sa landas ng Allah at inyong ipagtanggol man lang ang inyong sarili. Sila ay nagsabi, kung batid lamang namin na may labanang magaganap, marahil kami ay sumunod na sa inyo. Sila, sa araw na iyon, ay halos nasa bingit ng kawalang paniniwala kaysa sa paniniwala. Kanilang sinasabi sa kanilang mga bibig, ngunit wala sa kanilang mga puso, at ang Allah ay maalam sa anumang kanilang itinatago. Yaong mga nagsasabi tungkol sa kanilang nasawing mga kapatid sa digmaan habang sila ay nangakaupo sa kanilang mga pamamahay. Kung sila ay sumunod sa amin, marahil sila ay hindi nasawi. Sabihin, kung gayon, inyong pigilin ang takdang kamatayan sa inyong mga sarili kung kayo ay makatotohanan. Huwag ninyong isipin na yaong mga nasawi sa landas ng Allah ay mga nangamatay. Hindi, bagkus, sila ay mga buhay sa piling ng kanilang Panginoon. Kanilang tinatamasa ang mga biyayang ipinagkaloob sa kanila ng kanilang Panginoon at ang masaganang panustos. Sila ay nagagalak sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah mula sa kanyang biyaya, at sila ay nakatatanggap ng magandang balita tungkol sa mga magiging martir na susunod sa kanila na hindi nila nakakasama pa, na sila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. Sila ay tumatanggap ng mga balita ng pagpapala at biyayang nagmula sa Allah, at ang katotohanan na hindi hahayaan ng Allah na mawala ang gantimpala ng mga naniniwala. Yaong mga naniniwala na tumugon sa panawagan ng Allah at ng kanyang sugo pagkaraang magtamo ng sugat sa landas ng Allah, yaong mga gumawa ng kabutihan mula sa kanila at kinatakutan ang Allah ay may dakilang gantimpala. Yaong mga naniniwala na pinagsabihan ng mga taong mapagkunwari, katotohanan ang mga tao, mga pagano ay nagsama-sama laban sa inyo, kaya sila ay inyong pangambahan. Ngunit ito ay nakaragdag lamang sa kanila ng higit pang katatagan ng iman, pananampalataya. At sila ay nagsabi, ang Allah ay sapat na para sa amin at napakabuti niyang tagapangasiwa ng lahat. Kaya sila mga naniniwala ay nagsibalik sa Madina nang may pagpapala at biyaya mula sa Allah. Walang anumang kasamaan ang dumating sa kanila at kanilang sinunod ang kasiyahan ng Allah, at ang Allah ay siyang may tangan ng dakilang biyaya. Iyan ang Satanas na nananakot lamang sa inyo mula sa kanyang mga kampon. Subalit sila ay huwag ninyong katakutan, bagkus ako lamang ang katakutan, kung tunay nga na kayo ay naniniwala. At huwag mong ikalungkot, O Muhammad, yaong mga humahangos ng papalayo sa kawalang paniniwala. Katotohanan, hindi nila kailanman magagawang pinsalain ng Allah kahit ano paman. Hangad ng Allah na sila ay huwag bahaginan ng kabutihan sa kabilang buhay, at para sa kanila ay isang malaking parusa. Katotohanan, yaong mga bumibili ng kawalan ng paniniwala upang ipagpalit para sa halaga ng iman, pananampalataya, kailanman ay hindi nila magagawang pinsalain ng Allah kahit ano paman, at para sa kanila ay isang mahapding parusa.
At huwag hayaang isipin niyang mga di naniniwala na ang aming pagpapaliban sa kanilang parusa ay magdudulot ng kabutihan para sa kanilang sarili. Ipinagpapaliban lamang namin ang parusa sa kanila upang higit nilang maragdagan ang kanilang mga kasalanan at para sa kanila ay isang nakahihiyang parusa. Hindi iiwan ng Allah ang mga naniniwala sa kalagayang kinatatayuan ninyo sa ngayon hanggang kanyang mapaghiwalay ang kasamaan sa kabutihan. At hindi rin sisiwalat ng Allah ang lihim ng ghaib di nakikitang pangyayari. Sa halip, pinipili ng Allah mula sa kanyang mga sugo ang sinumang kanyang nais. Kaya maniwala kayo sa Allah at sa kanyang mga sugo. At kung kayo ay maniwala at matakot sa kanya, magkagayon para sa inyo ay isang dakilang gantimpala. At huwag hayaang isipin niya ang mga sakim na nagkakait ng anumang ipinagkaloob ng Allah sa kanila mula sa kanyang biyaya na ito ay nakabubuti para sa kanila. Bagkus ito ay nakasasama para sa kanila. Ang kanilang mga leeg ay pupuluputan ng anumang kanilang ipinagkait sa araw ng pagkabuhay na muli. At nasa Allah ang pagmamayari ng lahat ng pamana sa mga kalangitan at sa kalupaan. At ang Allah ay ganap na nababatid ang anumang inyong ginagawa. Katiyakan, narinig ng Allah ang pananalita niyaong mga Hudyo na nagsabing, katotohanan, ang Allah ay mahirap at kami ay mayayaman. Aming itatala ang anumang kanilang sinabi at ang kanilang pagpatay ng walang katarungan sa mga propeta. At aming sasabihin sa kanila, inyong lasapin ang parusa na nagliliyab na apoy. Iyan ay bunga ng anumang kasalanang ginawa ng inyong mga kamay at katotohanang hindi naging di makatarungan ng Allah sa kanyang mga alipin. Yaong mga nagsabing katotohanan, ang Allah ay nagtakda sa amin ng kasunduan na kami ay hindi maniniwala sa alinmang sugo malibang dalhin nito sa amin ang isang handog o pag-aalay na tutupukin ng apoy mula sa kalangitan. Sabihin, may dumating sa inyong mga sugo na nauna sa akin na may dalang mga malilino na ayat, palatandaan at maging ang anumang inyong sinasabi. Ngunit bakit sila ay inyong pinagpapatay kung kayo ay makatotohanan? Kaya kung ikaw man ay kanilang itakwil o Muhammad, ganyan din ang kanilang ginawang pagtakwil sa mga sugong nauna sa iyo na nagdala ng malilinaw na ayat, kapahayagan at kalatas at ng maliwanag na aklat. Bawat kaluluwa ay makalalasap ng kamatayan at tanging sa araw ng pagkabuhay na muli ipagkakaloob ang lubos na kabayaran at sinumang hinilang papalayo sa apoy ng impyerno at tinanggap pinapasok sa paraiso ay siyang tunay na nagtagumpay at ang buhay sa mundong ito ay isa lamang kasiyahang nakapanlilin lang. Katiyakan, kayo ay susubukan sa inyong mga yaman at sa inyong mga sarili at katiyakan kayo ay makaririnig mula sa mga pinagkalooban ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano na nauna sa inyo at sa mga musyrik ng maraming pang-aabuso o masasakit na salita. Subalit kung kayo ay magtitiyaga sa pagtitiis at natatakot sa Allah, sa makatwid, iyan ang magsisilbing batayan sa lahat ng mga gawain. At alalahanin nang tanggapin ng Allah ang matibay na kasunduan niyaong mga pinagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano na nagsasabing, dapat ninyong gawing malinaw ito para sa mga tao at ito ay huwag ninyong itago. Subalit ito ay kanilang tinalikdan, di pinahalagahan, at ito ay kanilang ipinagbili sa murang halaga at napakasama ng anumang kanilang binili o ipinalit. Huwag ninyong isipin na yaong mga nagagalak sa anumang kanilang isinagawa o tinangkang balakin o layon at ikinalulugod na sila ay parangalan o purihin para sa anumang hindi naman nila nagawa. Huwag isipin na sila ay nakaligtas mula sa parusa sapagkat para sa kanila ay isang mahapding parusa. At nasa pagmamayari ng Allah ang kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan at ang Allah ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Katotohanan sa pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan at sa pagsasalit-salitan ng gabi at araw, naririto ang ayat, mga palatandaan, babala,
Aral para sa mga taong nagtataglay ang tamang pangunawa. Yaong mga nag-aalaala sa Allah ng nakatindig, nakaupo at nakatagilid sa kanilang pagkahiga at nagmumuni-muni sa pagkalikha ng mga kalangitan at ng kalupaan at nagsabing, Aming Panginoon, hindi mo po nilikha ito sa kabulaanan o nang walang makabuluhang layunin, luwalhati sa iyo, kaya iligtas mo po kami sa parusa ng apoy ng impyerno. Aming Panginoon, katotohanan, sino mang papasukin mo sa apoy ng impyerno ay katiyakang siya ay ginawa mong kaaba-aba at para sa mga mapaggawa ng kamalian sa kanila ay walang makatutulong. Aming Panginoon, katotohanang aming narinig ang panawagan ng isang nananawagan sa Propeta Muhammad tungo sa iman, pananampalataya na nagsabing, maniwala kayo sa inyong Panginoon at kami ay naniwala. O aming Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at pawiin mo po ang aming mga masasamang gawa at tulutan mo po na kami ay mamatay kasama ng mga mabubuti. Aming Panginoon, at ipagkaloob mo po sa amin ang anumang iyong pinangako sa amin sa pamamagitan ng iyong mga sugo at huwag mo po kaming hayaang maging kaaba-aba sa araw ng pagkabuhay na muli. Katotohanan, ikaw ay hindi sumisira sa iyong pangako. At ang kanilang Panginoon ay tumugon sa kanila at nagsabing, kailanman ay hindi ko hahayaang mawalan ng kabuluhan ang mabubuting gawa ng sino man sa inyo, lalaki man o babae. Kayo ay para isa't isa. Kaya iyaong mga nagsilikas at pinagtabuyan sa kanilang mga pamamahay at dumanas ng masidhing katampalasanan ng dahil sa aking landas at nakipaglaban at pagkaraay nasawi. Katotohanan, aking papawiin mula sa kanila ang kanilang mga masasamang gawa at sila ay aking papapasukin sa mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Ito ay isang pabuya mula sa Allah at nasa Allah ang pinakamabuting pabuya. Huwag kang palilinlang sa malayang paggalaw o paglalakbay niyaong mga di naniniwala sa iba't ibang lupain sanhi ng karangyaan. Ito ay isang maikling kasiyahan lamang. Pagkalipas nito, ang impyerno ang kanilang tirahan, isang masamang puok na paghihimlayan. Subalit yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon, para sa kanila ay mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan bilang isang magandang panuluyan mula sa Allah at anuman ang nasa Allah ay siyang pinakamainam para sa mga mabubuti. At katotohanan, kabilang sa mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano ay naniniwala sa Allah at sa anumang ipinahayag sa inyo at sa anumang ipinahayag sa kanila. Sila ay mapagpakumbaba sa Allah. Hindi nila ipinagbibili ang mga ayat kapahayagan ng Allah upang ipagpalit para sa murang halaga. Sila ay magkakaroon ng gantimpala sa kanilang Panginoon. Katotohanan, ang Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. O kayong mga naniwala, manatili kayong matyaga sa mga pagsubok at matiisin sa harap ng mga kaaway, at manatili kayong nakamatsyag sa landas ng Allah upang inyong masugpo ang kasamaan, at inyong katakutan ng Allah upang sakali kayo ay magsipagtagumpay.